In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Now unto the eternal, immortal, and invisible, the only wise God, the honor and glory forever and ever. So, purihin ang Panginoong Diyos. Ngayong gabi ay study and grow, mga kapatid. At meron tayong panibagong talakayin. Ito po ay manggising o magbigay ng hamon sa atin. Dahil bilang mananampalataya ay mananagumpay po tayo. Kaya harapin natin itong hamon na ito na ating pag-uusapan, mga kapatid, sa gabing ito ngayong February 9. Okay, February 9, mga kapatid. Amen. Purihin ang Panginoong Diyos. So, pag-uusapan natin, mga kapatid, ay isa sa napakahalagang part ng mga mananampalataya. Ito po ay napakahalaga dahil pag na-reach natin ito, hindi na lang tayo yung makikinabang. Okay? At kanina habang kumakain kami, naririnig ko yung anak ko sa nanay niya kasi nagtuturo sa high school po ang mami nila. Sabi niya, ikaw naman nagtuturo ngayon. Hindi ka na tinuturuan. Tatanong siya. Kaya pumasok sa isip ko, mga kapatid, na napaka-natural na mayroong level na tinuturuan muna tayo. Okay? Because when we reach a certain point sa buhay na ito, pansinin niyo, kahit kayong mga magulang, you don't have a choice but to teach your children. Alam niyo ba yun, mga kapatid? No? So, hindi habang buhay ay tinuturuan po tayo. Okay? Darating yung time, tayo naman po ang magtuturo. Kaya itong subject natin sa gabing ito ay napakahalaga. Dahil kailangan po tayo ng Panginoon sa church at kailangan din tayo ng church, mga kapatid. Kapag maabot po natin ito, binabanggit ni Pedro sa ating teksto, mga kapatid. Sa 2 Peter chapter 3, verse 18. 2 Peter chapter 3, verse 18. Sabi ni Pedro, mga kapatid, but grow in grace. Okay? Grow in grace. And in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Ang ating pag-aaralan ay mayroong pamagat na nagsasabi, choose to grow. Okay? Piliin mo na lumago. We need to choose to grow, mga kapatid. Yan ay hangarin ng Panginoon, ay lathala sa salita ng Diyos. Yan ay itinuturo ng mga alagad. At yan din po ang hangarin namin bilang mga lingkod ng Panginoon sa panahon na ito, na tayo pong lahat ay piliin na lumago. Okay? Kaya sa gabing ito, mga kapatid, ay patuloy natin nawang makuha ang layunin ng Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. Okay? Dahil ang target natin bilang mananampalataya ay maging isang malagong Kristiyano. Okay? So tayo po ay hindi lamang pinatawad, hindi lamang tayo iligtas, mga kapatid. Ngunit may pagtuturo po ang salita ng Panginoon patungkol sa paglago. Okay? Nasa Biblia po yan. Dahil, you need to choose to grow dahil gusto ng iba, ng mga lingkod ng Panginoon, ng mga apostol, ng Panginoon, at ang salita ng Panginoon, nalalago tayo
Pero kailangan tayo po ang may gusto mismo na tayo'y lumago. Okay, dahil kahit gusto ng Panginoon, kami nagtuturo lagi na, mga kapatid, kung ayaw natin lumago, mga kapatid, ay magkakaroon po tayo ng problema pag gano'n. Okay, kaya sa gabing ito ay tanggapin natin ang hamon na mula sa mga alagad, mula sa salita ng Panginoon. Ito'y kalooban ng Diyos sa atin. Okay? Na maging malago, mananampalataya. Okay, so ulitin ko, maturity is our target, mga kapatid. Okay, dahil dito po tayo sa Santa Cruz ay 14 years na, nag-iedad na po ang gawain dito, mga kapatid. Okay? Nag-iedad na. At ang isang sangkap ng paglago ng gawain, ito po, napakalaking contribution ng maturity. Okay? Dahil ang maturity po ay hindi pagbibilang ng taon. Kami ay 30 years na, kami ay 50 years na ang church, mga kapatid. May malaking epekto ang paglago ng gawain base sa paglago ng mga kapatiran. Okay? So, mga kapatid, ayaw nating mangyari na tumanda po ang church na tayo po ay hindi lumalago, mga kapatid, sa spiritual at sa pananampalataya. Yan ang target natin dahil pag lahat po tayo'y matured sa church, mga kapatid, madali na po yan. Napakahalaga ng maturity, mga kapatid. Okay? So, mga kapatid, sa Biblia po, tingnan ninyo maging kay Apostol Pablo, kaya hindi sila nagtatalo patungkol sa paglago. Hindi nila sinasabi, okay na yan, nag-a-attend sa church. Okay na yan, basta nandiyan dyan, nakaupo. Mga kapatid, tingnan ninyo sa pagtuturo ni Apostol Pedro at sa pagtuturo ni Pablo ay ating pong mapapakinggan. Tingnan nyo sa Church ng Corinthians. Okay? 2 Corinthians chapter 13, verse 9. Okay, sabi ni Pablo, for we are glad, sabi niya, when we are weak, and ye are strong. And this also we wish, sabi niya. Okay, tingnan nyo, nag-wish pala ang mga lingkod ng Panginoon. Sabi niya, even your perfection. Okay, gusto namin yan, malakas kayo, kami mahina, okay lang yan, sabi ni Paul, mga kapatid. Pero sabi niya, ang pinaka-wish namin, ang hangarin namin, sabi niya, ay kayo ay ma-reach na yung perfection. Okay, pag sinabi kasing perfection nowadays, ang unawa natin dyan ay hindi na nagkakamali, hindi na nagkakasala. Hindi po yun ang ibig sabihin ng Biblia sa perfection. Okay, dahil sa ibang translation, sa NLT, hindi po perfection yung binanggit. Ang binanggit doon, mga kapatid, ang wish ni Paul sa kanila ay ang kanilang restoration to maturity. Okay, yan po ang yan po yung pinag-uusapan natin ngayon. So, mga kapatid, yan ang hangaring, yan ang gustong makita ng mga lingkod ng Panginoon sa kanilang pinapastoran na gawain. And then in verse 11, tingnan ninyo mga kapatid, the same chapter, 2 Corinthians 13, verse 11, finally, brethren, farewell. Sa kanyang pagtatapos na pananalita, sabi niya, farewell, be perfect. Okay? Ibig sabihin ng perfect doon ay restored, complete, or be matured. Okay? So, be of good comfort, be of one mind, live in peace, and the God of love and peace shall be with you. So, tingnan niyo, maging si Apostle Paul sa Church ng Corinthians ay itinuturo, hinahangad ang mga kapatiran sa iglesia na maging malagong mananampalataya. Dahil yung sulat kanina ni Peter na binasa natin ay general epistle. Ibig sabihin yun ay
para sa lahat ng apostolic church, mga kapatid. And then also, mga kapatid, tingnan nyo ang sulat ni Pablo sa church ng Ephesians. Tungkol dito sa pinag-uusapan nating paglago. Kaya ang paglago, mga kapatid, ay mapapansin natin na itinuturo sa Corinthians, sa iba pa, marami pa sanang bersikulo eh. Pero hindi na natin mailagay dito dahil sa ating oras. Sa Ephesians na babasahin natin ngayon, and then sa general epistle na para sa lahat. Okay, kaya kulang po ang church kapag hindi po lumalago as a matured, mga kapatid, na miyembro ng church ng Panginoon. Mga kapatid. Okay, dito sa Ephesians ay ipinapakita ni Paul ang interest ng Diyos, ng Panginoong Hesus, na ang church po ay maging malago. Okay? So, basahin po natin. Tingnan niyo sa Ephesians 11, chapter 4, verse 11. Okay. Ephesians chapter 4, verse 11 through 15. And He gave some. He gave some. Okay? Ang Panginoon ay nagbigay apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints. Okay, again, yung word na perfect or perfecting doesn't mean na hindi nagkakamali, flawless, or mga kapatid, hindi na nagkakasala. Okay, ang ibig sabihin niyan ay restored or matured, mga kapatid, na mananampalataya. Dahil kung ang definition ng perfect dito ay yung alam nga nating salitang perfect na flawless, hindi nagkakamali. Mga kapatid, lahat sila sa Biblia na mga naglingkod sa Panginoon ay mayroong pagkakamali. Okay? Ang Panginoong Jesucristo lang hindi. Pero lahat sila may mga na-commit na pagkakamali. Pero maganda sa kanila, matured sila, mga kapatid. Okay? Na naglilingkod sa ating Panginoon. Ulitin ko, for the perfecting of the saints. So the Lord provides tools and people for the maturity, okay, of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man. Yun ang nilulook forward ng Panginoon, ng mga alagad, mga kapatid. Okay? Maging matured na miyembro tayo ng Iglesia ng Panginoon. Unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Na marating natin, mga kapatid, ang kagaya ng layunin na naganap sa Kristo, sa Mesiyas, mga kapatid, na siyang, mga kapatid, tumanggap sa kanyang buhay ng kalooban ng Diyos. So, ang kalooban ng Diyos sa the man Christ Jesus is to mediate sa pagitan ng Diyos at ng tao. At sabi ng Bible din ay siya rin ang ginamit to reconcile. Okay? Magkaroon muli ng pag-aayos or koneksyon ang Diyos at ang tao dahil naputol yan, simula yan sa panahon ni Adan at ni Eva. So bilang tao ni Kristo, yan po ang katawan niya ay para sa kalooban ng Diyos na siya pong tumubos. Okay? Nagbayad, mga kapatid, on our behalf. Kaya kailangan maabot din natin yun. Hindi naman tayo ipapako. Ibig sabihin, magampanan din ng pagkatao natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Yun po ang ibig sabihin nun. Okay? Na maabot natin yung level ng maturity ni Jesus Christ, mga kapatid, bilang tao. Okay? Verse 14. That we henceforth be no more. See, hindi kalooban ng Biblia, ng salita ng Diyos, na tayo'y maging mga bata. That we henceforth be no more children. Okay?
So the Bible is against immaturity. Okay? So yan po ang ating pag-uusapan ngayon dahil we are talking about growth or maturity, mga kapatid. Again, hindi tayo pwedeng magpalusot, paano kami lalago? Panginoon, ayan na, binigay na ng Panginoon sa Ephesians 4:11. Binasa natin kanina, may mga nagtuturo sa ating mga lingkod ng Panginoon. Walang sawa nga, mga kapatid, kahit merong hindi nakikinig, kahit walang interes yung iba, nandyan pa rin. Nagdi-deliver ng pagtuturo, pagsasaway, pagpapaalala, at pangangaral sa ikaliligtas. Okay? 2 beses binanggit sa Ephesians. Sa isang chapter, chapter 4, yung perfecting. Napansin ko din kanina sa 2 Corinthians chapter 13, 2 beses din nabanggit yung word na perfect or perfection, mga kapatid. Nga ibig sabihin, merong strong emphasis ang salita ng Panginoon sa church para sa paglago, mga kapatid. Okay? Kaya hindi lang natin pinag-uusapan yung paglago dito at nakita rin natin sa Ephesians 4 verse 14 na ang salita ng Diyos o ang Diyos, ang mga alagad ay against sa immaturity. Okay? Magpaka-matured po tayo, mga kapatid, okay? That we henceforth be no more children tossed to and fro. Dahil ang bata, madaling dalhin yan Okay, mamaya, ganyan. Mamaya, ganito. So, dapat hindi tayo ganun, mga kapatid. Dapat iisa pong direksyon natin. Pag matured tayo. Hindi tayo madadala ng kung ano-ano dahil hindi po kalooban ng Panginoon, salita ng Panginoon, nandyan lang tayo sa church na hindi nagmamatured, mga kapatid. Okay? So, yan ang makikita natin sa pagtuturo. Para sa atin, bilang mga membro ng church, mga kapatid, be no more children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine. Ito nga ang problema, may nagtuturo na sa atin. Bakit naliligaw pa rin tayo? Dahil nag-entertain tayo ng ibang pagtuturo. Kaya tayo nadadala, kaya tayo nahihila, mga kapatid. Anong nangyayari pag ganon? Okay? Every wind of doctrine by the slay of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Verse 15, but speaking the truth in love, may grow up. Okay? Pansinin niyo yung mga salitang yun. Perfect, perfecting, grow up. And then nabanggit yung pagiging immature, na ayaw, mga kapatid. Hindi nababagay po sa church, okay? May grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. So napakalinaw po, mga kapatid, na ang Biblia ay merong strong emphasis nga kako kanina concerning maturity, concerning growth, concerning perfection, and mga kapatid, ma-reach yung full stature na ginampanan ng Panginoon bilang ehemplo sa atin na mabuhay tayo sa kalooban ng Diyos hanggang sa ikamatay natin, mga kapatid, manatili tayo po sa kalooban ng Diyos. Okay? So, Apostle Peter, mga kapatid, bilang leader ng church na tinatag ng Panginoon, kaya nga, may mga relihiyon pag tinanong, sinong founder nyo? Okay? May mga tao, sinasabi nila yung pangalan, si so-and-so, so-and-so. Pero yung ibang religion, to play safe, mga kapatid, because isa lang po yung tinalaga ng Panginoon na, pinagkalooban niya ng susi. Ayan. Yan po ay hayag sa lahat. May mga reliyon na pag binanggit, ang founder namin ay si Apostle Peter. Okay? Na gusto nilang ipakita na sila nga ay ang nagtutuloy ng church na itinatag ng ating Panginoon. So, bali ang teksto natin ngayon sa 2 Peter chapter 3 verse 18 ay meron akong munting ipapaliwanag dyan, mga kapatid. Ngunit para malubos natin ang ating pag-aaral, nag-aaral na rin lang tayo, mga kapatid. Bakit hindi natin tignan yung tema ng mga sinulat ni
Apostol Pedro muna. So, gamitin ko itong Word of Flame Study Bible, mga kapatid, for reference. Okay? So, ayon sa sulat ni Pedro, mga kapatid, dun sa 1 Peter muna, okay, ang theme niya dito sa 1 Peter ay nagsasabing, okay, so 1 Peter's central theme revolves around the appropriate Christian response to suffering. So, meron talaga tayong sasagupain, mga kapatid. Okay? At ang pinag-uusapan natin dito ay maturity, growth, mga kapatid. Because when we pass through growth, it is impossible na hindi natin madaanan yung pain or suffering. Okay? Imposible yan. Paglalakad tayo papunta sa growth, mga kapatid, lalakad din tayo sa daan ng inconvenience or what we call, mga kapatid, na hindi po tayo nakahiga sa comfort zone na hinihintay ang paglago. We will undergo pain. At ito nga yung theme ng 1 Peter, mga kapatid, sufferings. Okay? So, basahin ko ng konti. Ano po? Nakasulat yan sa 1 Peter. The ultimate result of faithfully enduring through this suffering will be praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Kaya, lahat po tayo na may pinagdadaanan, yan daw po ang magaganap sa atin, bandang huli. Okay? Mayroon tayong tatanggapin na commendation, i-honor, and then, mga kapatid, may kaluwalhatian sa harap ng ating Panginoon. So, Peter's purpose in writing was to exhort and testify to his readers of the true grace of God in which they stood. Na nagpapatotoo si Pedro, mga kapatid, sa kanyang mga sulat, sa unang aklat niya, na kanilang tinatayuan. Dahil kung makikita nyo sa Book of Acts, ang mga pahirap sa kanila, yung sufferings, na tinayuan nila, na dito ini-encourage ni Peter ang church, na meron tayong masasagupa, mga kapatid, na kailangan natin talagang tumayo. Ang pinakapuhunan po natin dyan ay maturity. Okay? Dahil pag hindi natin kayang tiisin ang proseso ng paglago, hindi natin kayang tiisin ang walang tigil na pagpapahirap ng kaaway sa atin para maalis tayo sa kinatatayuan nating pananampalataya. Okay, ulitin ko po. Ang pinag-uusapan natin dito ay maturity, paglago bilang Kristiyano. Kung hindi natin kayang tiisin o gustuhin, because we are talking about choose to grow. Okay? The Lord chose that for you. The apostles chose that. But we need to choose to. Mga kapatid, kailangan tayo mismo ang may gustong lumago. Okay? May inconvenience sa paglago, mga kapatid. Pero ang pinakapuhunan dito, para tayo'y tumindig at manatili sa lahat ng hamon at gagawin sa atin ng kaaway. Tandaan mo ito, gusto kang alisin ng kaaway sa pananampalataya. Ang pinakamalaking tulong na may tutulong mo sa sarili mo, mga kapatid. Dahil hindi natin pwede lahat sa Panginoon. Lord, hindi pwede lahat ganun eh. Hindi pwede lahat, mga kapatid. Siya talaga yung magbibigay sa atin ng tagumpay. Pero kailangan din nating ipakita sa Kanya na kaya nating tiisin at harapin ang anumang hamon na yan, mga kapatid. Okay? Ang pinakapuhunan natin dyan para manatili tayong matibay na mga Kristiyano ay maabot natin ang maturity level. Okay? Pag na-reach natin yan, ay kahit na anong mangyaring bagyo at pagsubok, sino pang manghila sa'yo, sino pang manghikayat sa'yo, kahit alukan ka pa nila ng pera at kung ano-ano, pag ikaw ay matured na Kristiyano, ikaw po ay committed at responsable ka sa pananampalatayang tinatayuan mo, mga kapatid. So yun yung tema ng 1 Peter.
Ang teksto natin ay 2 Peter, mga kapatid. Now, in 2 Peter, mga kapatid, okay, the theme of this book, mga kapatid, ay ito po. Let me read. So, Peter's purpose in writing is conveyed in 2 Peter chapter 1, verse 15. Let me read. Moreover, I will endeavor that ye may be able, after my decease, to have these things always in remembrance. Dito naman, kanina, pinakita niya yung pagtayo nila sa pagharap sa mga sufferings, pagtayo sa pananampalataya. Dito naman, mga kapatid, meron na siyang konting alalahanin dahil nag-iedad na siya, nararamdaman na niya na siya po ay lilisan na. Okay? Tingnan natin, mga kapatid, ang puso niya sa lahat ng apostolic church. Okay? Tingnan natin maigi, mga kapatid. As he anticipated his approaching death. Okay? Peter wished to leave a reminder of the gospel message, authenticity in 2 Peter chapter 1, mga kapatid, as well as a warning of the impending danger, yung kakaharaping panganib, mga kapatid, occasioned by false teachers who would survive his passing. Alam niya na mayroong mga pagtuturo o mga ibang mga nagtuturo ng hindi naaayon sa kanilang itinuturo, na naghihintay to attack the church, mga kapatid. Amen. Na-sense na niya, mga kapatid, okay? His letter instructs all generations of believers that the way to avoid deception is to be assured of the finality of the authority of the written scriptures. So napakahalaga talaga ng Word of God, mga kapatid. And to cultivate the virtues that are characteristic of the divine nature. So dito, mga kapatid, sa second book ni Peter, ay meron siyang warning at alalahanin sa lahat ng church. Dahil alam niya na naranasan niya yung mga atake sa buhay nila. At sa panahon natin ngayon, napakarampan po ang sari-saring pagtuturo. Okay? Hindi po pagsubok ngayon na pasakit ang umaalis sa mga miyembro ngayon, mga kapatid. Pansinin ninyo, ang nag-aalis sa mga miyembro ngayon ay kung ano-anong pagtuturo ng mga tao sa paligid na nakakahikayat. And again, ang puhunan din natin dyan, kailangang maging matured po tayong mga kabahagi ng church, mga kapatid. Okay? So with all of that, sa binasa natin, So parang binasa na natin, parang lang So parang binasa na natin yung buong 1 Peter and buong 2 Peter. Parang lang dahil nakuha na natin pinaka-tema niya. So basahin ulit din natin, mga kapatid. Basahin pa rin natin yun, Pero dahil sa ating time ay kinumpress natin para mas mayroon tayong idea, mga kapatid. Okay? Pero yung detalye, basahin po natin. Okay? So dito na tayo. Ang teksto natin ay 2 Peter chapter 3 verse 18 na tumutukoy, mga kapatid, na tayo po ay lumago. Sabi niya dito, mga kapatid, but grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Okay? Sa lahat ng sinabi ni Peter, mga kapatid, ang final statement niya ay wala sa first writing of his book. Of course, doon sa pangalawa. At ang pinakahuling sinulat ni Pedro sa lahat ng mga babasa at matuturuan at makikinig na kabilang sa Apostolic Church, mga kapatid, amen, ay ito po, na tayo ay lumago sa grasya at sa pagkakakilanlan at kaalaman sa ating
Panginoong Jesucristo. Bakit, Pastor, hindi pa ba natin kilala ng lubos ang Panginoon? Diba? Siya nga ang Panginoon, siya ang Diyos. Okay? Di ba binigay na ng Panginoon ang grasya? Kaya nga ito, mga kapatid. Kaya nga ito, makinig tayong lahat. Okay? Kinakausap ni Pedro ang lahat ng church. Okay? Noong sinasabi niyang kailangan tayong lumago sa biyaya. Hindi niya sinabing, tumanggap kayo ng biyaya. That's the clue, mga kapatid. Hindi niya sinabing tumanggap kayo ng biyaya. Hindi niya sinabing tanggapin ninyo ang kaalaman sa Panginoon. Ang gusto niyang sabihin ito, mga kapatid, itong malinaw. Ang gusto kong maibahagi sa inyo. Ang malinaw, lumago daw kayo sa biyaya. Ibig sabihin, tumanggap na kayo ng biyaya. Ang kailangan mo lang ay hindi ka habang buhay recipient of God's grace, but after you receive it, you grow thereby. Okay? And then, when we serve the Lord, natuturuan tayo, we knew who Jesus Christ is. Nakikilala po natin ang Panginoon sa mga pagbabasa at pag-aaral natin kagaya nito, mga kapatid. Pero ang sabi niyang, ibig niya sabihin, hindi niya sinasabing hindi mo kilala, but kailangan mo pang lumago sa pagkakakilanlan. Kaalaman natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Okay? Dahil we were once a recipient of grace. Okay? At doon nga natin nakilala ang Panginoon. Pero ulitin ko, hindi po yan ang kagustuhan ng Panginoon na tinanggap lamang nating minsan. Ito, para mas malinaw, ang gusto ng Panginoon yung tinanggap natin sa Kanyang grasya, biyaya, ay kailangang lumago din tayo doon at lumago din tayo sa kaalaman sa ating Panginoon. Amen. Naalala ko tuloy yung sulat ni Daniel, mga kapatid. Okay? Napakahalaga ng paglago sa kaalaman sa Panginoon. Ang sabi doon ni Daniel, mga kapatid, they that knew their God shall be strong and make exploits. Pansinin niyo yun, mga kapatid. Matibay ang mga taong may pagkakakilanlan. May kaalaman kung sinong Panginoon. Kaya nga, bakit ka mag-backslide kung may sakit ka? Kung kilala mong Panginoon na nagpapagaling. Napakahalaga ng maturity. Okay? Sa kung sino ang Diyos sa buhay po natin. Ba't tayo titigil? Kaya yung iba ay kahit ng kayod, kahit Sunday. Dahil kailangan daw nilang mabuhay. Bakit mo isusugal yung araw na para sa Panginoon kung alam mo at kilala mo siya na siya ang provider ng lahat? Kaya napakahalaga sa isang Kristiyano na ang pundasyon niya ay ang paglago niya sa kaalaman sa Panginoon. Okay? Pag kilala mo ang Panginoon na hindi ka niya pababayaan kagaya ng mga dinaanan ng mga tao sa Biblia, walang yungib ng leon na pipigil sa iyo sa paglilingkod. Okay? Walang apoy na pugon o isang pugon na apoy ang pipigil sa iyo sa iyong paniniwala sa Panginoon. Because when you know God, you will become strong and you will do exploits. Sabi po yan sa Book of Daniel. And then yun nga yung sinasabi ni Peter sa atin. After we receive the grace of God, let us grow there. Lumago. Okay? Nung nakilala natin ang Panginoon sa buhay natin, kailangan tayong lumago lalo, mga kapatid. Kung sino siya sa buhay natin. Okay? Kaya, mga kapatid,
noong tinanggap natin yung grasya at nakilala natin ang Panginoon, walang ibang nakinabang kung hindi tayo. Itong maganda sa paglago, mga kapatid. Pag tayo ay lumago sa biyaya na tinanggap natin at tayo lumago sa kaalaman sa Panginoon, itong mangyayari. Hindi na lang tayong makikinabang. Ito yung sinasabi ko kanina. Kung hindi, may ibang taong makikinabang na sa mga bagay na tinanggap natin. Kaya nga, kailangan po tayong lumago para hindi lang tayo tagatanggap ng biyaya ng Diyos at kaalaman. Dahil pag lumago tayo, lahat ng tinanggap natin ay maisasalin natin. Kagaya ng Panginoon sa mga alagad, kagaya ng mga alagad sa mga susunod na henerasyon, at hanggang sa nakarating sa aming mga pastor, at naituro sa amin, at ngayon mga kapatid, dito sa mga lugar na walang gawain, ay naisasalin. Kaya ganyan kahalaga ang maturity. Kapag immatured ka, ikaw lang yung laging iniintindi. Okay, pag matured ka na, ikaw na yung umuunawa, mga kapatid. Kaya hindi nakikita ang maturity sa balat. Ay, pag kulubot na yan, pag 50 plus na, pag 60 plus na, ay matured na yan. Hindi po ganun, mga kapatid. Kaya nga, kung paano mag-alala si Peter sa church na iiwanan niya sa 2 Peter na book, ganon din po yung pag-aalala ko dito sa church. Dahil marami po akong nakikita at marami na akong nakita, mga kapatid, hindi po sa edad ang basihan ng maturity level, mga kapatid. Hindi mo pwedeng sabihin, ako, pinanganak ako, ganito, sa panahon ng mga Hapon, hindi pwedeng ganon, mga kapatid. Dahil makikita po yan eh. Makikita yan. Okay? Ako ang kayo minsan, kayong mga kapatiran, hindi nyo pinapansin. Inusubok ko kayo eh. Hindi nyo alam. Dahil isang madaling pagkakakitaan para sa akin ng maturity is how we decide. Hindi yan sa damit. Of course, pag matured ka, magdadamit ka ng maayos, mga kapatid. Pero ako, mga kapatid, ang taong matured, alam nilang magdesisyon yan ng tama. Kaya minsan, kinakausap ko kayo, di ba? Hindi nyo alam, pero hindi nyo alam, sinusubok ko kayo. Kung matured na kayo, kaya nyong i-handle yung mga ganitong tanong, mga kapatid. Dahil isang paggagamitan ng maturity natin, hindi lang yung pananamit, mga kapatid. At kung ano pa. Pagdidesisyon natin. Isa yan. Okay? Kaya gusto kong mag-mature tayo dahil hindi po lahat ng panahon ay kasama kayo ng pastor ninyo. Hindi habang panahon, mga kapatid, nandyan yung mga kapatiran. You need to stand by yourself. May mga time na kailangan mo may mga time na pwede ka pang tumawag, Pastor, anong gagawin ko pag ganito? May time na ganon, may time. Pero may mga time na kailangan mong mag-decide, mga kapatid. Immediately. At tinitignan ka ng Panginoon kung paano tayo mag-decide, mga kapatid. Okay, anong time na ba? Dahil tutuloy natin to, mga kapatid. Okay? Dito tayo sa introduction pa lang tayo, mga kapatid. Pag mature tayo na yung nagsasalin ng tinanggap natin. Dahil, mga kapatid, mahirap tayong magturo o magsalin sa iba kung tayo mismo ay immature. Gusto nyo ba tumatayo sa likod ng pulpito nyo, immature? Tapos i-amen tayo. I-amen tayo. Gusto nyo ba yon, mga kapatid, tumatayo doon, nagtuturo sa atin? Hindi makapag-decide kung saan pupunta sa araw ng linggo? Mga kapatid, gusto niyo ba ng ganon? No. Hindi tayo makikinig pag ganon kung meron man. At hindi naman natin patatayuin dito sa atin. Hindi pwede. Mga kapatid, no? Gusto ba natin yun? Ayaw natin. Dahil ang gusto nating nagtuturo doon, pinapakinggan, yung mga responsableng mga nagtuturo. Okay? Na
talagang mayroong validation. Na talagang sila ay mga matured. I'm not talking about flawless teachers and preachers, but matured. Okay? Na kilala natin sila kung paano sila mag-decide. Kilala natin sila kung paano sila mag-isip, mga kapatid, sa mga bagay-bagay. Okay, kaya tayo nagkakaroon ng interest pang makinig sa kanila dahil, okay, mag-decide dito si ano. Pag itong nagturo. Siyempre, pag magaling kang mag-decide na matured ka, umaasa ka na yung pagtuturo niya ay dumaan sa proseso. Pag immature, mga kapatid, baka kung saan-saan lang galing yung ituturo, no? Kaya tulungan tayo ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, ma-reach natin ang paglago. Okay, dahil ang paglago, ulitin ko, wala po yan sa edad. Okay? Kaya nga, 43 ako, kahit 30 plus ka lang. Baka pwedeng mas matured ka pa sa akin. Because hindi po yan nakukuha sa patandaan. Okay? Hindi po yan nakukuha doon, mga kapatid. Okay? Nakikita po yan kung paano tayo mag-decide, paano tayo gumawa sa kalooban ng ating Panginoon. So, ang pagtanggap natin sa Panginoon, mga kapatid, ay unang-una nga, nung tinubos tayo, binayaran, iniligtas sa magiging resulta ng kasalanan na nagawa nating lahat ng mga tao. Yan yung unang-una. And we enjoy that. Pero nga, ang ating pag-aaral ay hindi tayo dapat maging habang buhay na recipient lang ng grace. Yes, alam ko lahat ng tao ay pwedeng maka-access na tumanggap ng grasya. Pero makinig ka. Pero hindi lahat ng tao ay lumago sa grasya na ino-offer ng Panginoong Diyos. Okay, mga kapatid? Napakahalaga po, mga kapatid, ng ginawa ng Panginoon sa atin para tayo ay bayaran, tubusin, okay, sa mga magiging resulta ng kasalanan na nagawa natin sa buhay. Pero, okay, kasama doon, yan, ang hindi nakikita ng iba, kasama doon sa pagtutubos, yung buhay na inaayos ng Panginoon patungo sa kanyang kalooban. Kaya nga ang sabi ko, ang goal natin ay hindi lamang maligtas. Ilang beses ko nang nabanggit ito dito sa inyo sa Santa Cruz, mga kapatid, na kung ang habol mo lang ay kaligtasan, malabong makuha mo yon. Malabong makuha mo yon. Dahil dapat ang habol natin, mga kapatid, dito, ang kalooban ng Diyos at ang Panginoon. Pag yan ang habol natin, wala nang makakapaghiwalay sa iyo sa Diyos. Pero yung iba na tumanggap din ng Holy Ghost, na bautismuhan din, nung simula ay okay, pero nung dumaan na sila sa mga pagsusubok ng buhay, hindi na nila kinaya. Okay? Karamihan din, marami ngayon, hindi nila, yung mga immature, hindi nila kaya yung disciplinary action. Ay, ganyan bang church? Bakit napagalitan ako? So, pag immature ka, you cannot take that, mga kapatid. Kaya tulungan tayo ng Panginoon na isa sa part ng kaligtasan na ginawa ng Panginoon sa atin ay magkaroon tayo ng panibagong direksyon ng buhay. Okay, mga kapatid? Na nabanggit doon sa Titus chapter 3 verse 5, yung regeneration when we receive the Holy Spirit and we renew ourselves in the Spirit. Okay? Pero may binabanggit din, mga kapatid, sa Romans chapter 6 verse 4, na when we are baptized sa Panginoon, mga kapatid, we walk in the newness of life. Meron din tayong direksyon na kailangang tatahakin, mga kapatid. Okay? So the renewal we find in Christ involves the concept of spiritual growth. Okay, kaya sa church, hindi lang tayo tinuturoang magpalda at magdamit. Sana resulta yan ng paglago natin. Okay, mga kapatid? So just as a healthy physical life, itong pangangatawan natin, na gusto nating lumago, wala naman siguro dito, pangarap kong maging malnourished talaga eh.
Hindi ko alam kung mali yung pagkakasalita o mali ang pagkakaisip. Wala pong nangarap. Gustong-gusto ko yung butot balat ako eh. Wala, mga kapatid. Gustong-gusto mo palang butot balat ka, tapos pag naghain sila ng pizza, pinipili mo yung pinakamalaking hati. Dahil ang gusto natin, naturally, gusto natin maging healthy tayo, lumago tayong tao. Okay? So kung ganon tayo sa ating physical na pagkatao, mga kapatid, sana naman, ganon din tayo sa spiritual na pamumuhay. Dahil tandaan po natin, nung una tayong pinanganak sa sanglibutang nito ay pinanganak tayo, yes, sa ating mga magulang. Physically. Kaya meron tayong sineselebrate na birthday every year. And then let me remind the church, mga kapatid, that we are also born of the Spirit. Okay? Kaya kung paano natin damitan itong pinanganak sa mundong ito, kainin, alagaan, mga kapatid, dapat ganon din po tayo. Balansihin natin na magkaroon tayo ng desire ng paglago din spiritually. Ulitin ko, pinanganak ka na. Okay? Spiritually. Okay? Pero ang nakakalungkot, mga kapatid, not all church goers grow spiritually. Okay? Siguro wala sa church ninyo, ano? Sa amin, meron. Hindi lahat ng church goers grow spiritually. Okay, mga kapatid? Many have been Christians for years and years and years and years. Okay? Pero walang improvement. Umuupo naman, marunong umupo, ano, sa simbahan. Marunong din naman magtaas ng kamay. Okay? Pero hanggang doon na lang yung involvement, mga kapatid. Gumagamit naman ng CR. Okay? Gumagamit naman ng malinis na kapilya, pero hindi marunong maglinis. Hindi marunong. Wala. So, ang involvement niya lang is to keep the chair shine, mga kapatid. At least, nagpapakintab na ng upuan. So, mayroon talagang ganun, ano, mga kapatid. Okay. Pero tatapusin natin yan ngayong taon, mga kapatid. Dahil narinig na natin kanina na hindi kalooban, hindi tinuturo ng Biblia na okay nang maligtas tayo. So matapos nating tanggapin ang grasya at kaalaman sa Panginoon, lumago tayo doon. Dahil kailangan nating maisalin yun sa iba, mga kapatid. Okay? They are no more off or often less useful to the Lord than when they first became Christians. Wala. Unang-una, ayaw nilang magpagamit. Pangalawa, hindi sila pwedeng gamitin nga rod, mga kapatid. Gusto nyo ba yung magtuturo dyan sa pulpit mo, mga kapatid? Ay, mga hindi nagbibigay. Tapos, hindi man lang makompleto ang isang taon na pagsisimba. Gusto nyo yun, mga kapatid? Hindi po pwede po, ano? Ayaw nyo. Ano? Ikaw, lagi kang nagsisimba, tapos yung magtatayo dyan sa simbahan, eh. Hindi man lang ma-perfect, mga kapatid. O, kahabagan tayo ng Diyos, mga kapatid. Okay? May gustong marating tayo ng ating Panginoon. Kaya itong ating usapin, mga kapatid. Okay? Tulungan tayo ng Panginoong Diyos. Failing to grow, mga kapatid, they become stagnant like a pool on the water, mga kapatid. Yung tubig sa swimming pool na wala. Doon na lang, mga kapatid. Naiihian. Siguro nadudumihan. Ganun na lang. Okay. Maganda lang tignan. Ang pool. Ang gandang tignan ng pool.
Pero mas masarap lumangoy, maligo sa malawak na tubigan. Diba, mga kapatid? Tulungan tayo ng Panginoong Diyos. Nawa hindi lamang tayo magandang tignan. Naway maging matured tayo, malago at kagamit-gamit tayo sa harap ng ating Panginoon, mga kapatid. Okay, for the sake of time, sa gabing ito na ating pag-uusap, mga kapatid, kung meron tayong tanong, Pastor, bakit merong hindi malagong mga mananampalataya? O nga naman, no? Napakabigat para sa akin dahil it's okay for me na ang hindi malago ay yung hindi nagsisimba. Natural, mga kapatid, no? Pero nakakalungkot, nandiyan dyan. Okay? Nandiyan dyan. Na parang wala dyan. Okay? No? Nandiyan dyan. Pero hindi nararamdaman, mga kapatid. Okay? Matampuhin pa rin. Matanda na. Hindi magandang Kristiyano yan, mga kapatid. Kung may katabi kang Kristiyano, medyo kurot-kurotin mo nga. Wala kasi akong katabi dito eh. Huwag ganon. No? Mga kapatid. Walang ministry, walang involvement, mga kapatid. Ayan, nandyan lang pagkainan. Pagkainan, magaling. Habagan tayo ng Panginoon. Nakikinig ng salita ng Panginoon, pero pag may narinig na ayaw niya, wala na. Mga kapatid, parang bata. Hindi ganon, mga kapatid. So what's the purpose? Ba't pa tayo nasa church? Amen, no? Tulungan po tayo ng Panginoong Diyos. Hindi na ito yung tamang panahon, mga kapatid. Dapat habang tumatagal, lumalago tayo. Hindi habang tumatagal, ganun pa rin. Ang pangit pakinggan. No? Ganun pa rin. Ayaw ko, mga kapatid. That's why I am here to push everyone. Amen. At mapaluguran natin ang Panginoon. Sa lahat ng tagumpay na binigay ng Diyos sa atin, gusto natin maging ganun pa rin tayo sa dati. No, mga kapatid. Lalo tayo magpursig. So yung tanong na, bakit merong hindi malagong Kristiyano? O church-goer na lang, mga kapatid. Pangit gamitin yung Kristiyano, no? I'm sorry. Bakit merong hindi malagong Kristiyano? Nandyan naman, nararamdaman nila yung Holy Ghost, mga kapatid. Nakikita ko sila eh. Okay? May nag-preach naman sa kanila. May naman nagtuturo. May mga programa ng organization natin, sectional, district, national, para ma-challenge tayo at maitulak kayo sa paglago. Kaya nga, we are blessed na to be part of this organization, mga kapatid. Na laging mayroong programa. Okay? Para sa ikalalago ng mga youth, mga nanay, mga tatay. Okay? Marami pang mga gawain. Okay? So bakit meron pa rin hindi malagong Kristiyano? Ito pang sagot dyan, mga kapatid. Dito tayo magtatapos at itutuloy natin sa susunod. Next Thursday, mga kapatid. It is because they don't grow because they don't choose to grow. They don't choose it. Dahil ang paglago, spiritual growth is mga kapatid, a result of choice. Kaya mahalata nyo sa church. Kami mga pastor, alam namin yung mga gustong lumago. Laging maaga yan. Okay? Laging makikita mo yung pag nakinig yan, para talagang uhaw na uhaw, mga kapatid. Okay? Pag tinutusan mo yan, nandyan ka agad. Alam namin yung mga gustong lumago. Pag sinabing,
Tumayo tayong lahat. Andyan, hindi na yung pipilitin pa. Uy, tumayo daw tayong lahat. Okay? May prayer. Andyan lagi yan. Okay? Dahil pinili nilang lumago, mga kapatid. Itong laman natin, ang maganda dito sa laman natin, kahit hindi ka kakain, kahit hindi ka matulog ng maayos, tatanda ka eh. Tatanda ka eh. Kahit ayaw mong magkauban, magkakauban ka eh. Kahit ayaw mong kumulubot yung mga balat mo, kukulubot yan pagdating ng panahon. Yan ang physical natin. Pero ang nakakalungkot sa spiritual na buhay natin na pinanganak nung tinanggap natin ng Panginoon. Okay? Kapanganakang muli natin. Okay? Yung born again experience natin. Hindi po yan kagaya ng laman na kusang tumatanda. Okay? Kailangan gustuhin mo mag-mature. Kaya ang ating pinag-aaralan ay choose to grow. Piliin natin maging malago. Dahil salamat sa Diyos, laging nandiyan dyan yung mga churchmate natin. Nandiyan dyan, mga kapatid, ang ating mga pastor na matatawagan pag kailangan natin. Pero itong sasabihin ko sa iyo ng harap-harapan at katotohanan, kailangan din makita ng Panginoon na matuto kang tumayo sa sarili mo at matuto kang magdesisyon ng tama na aayon sa kalooban ng Diyos. Na yan ang isang patunay na ikaw ay malagong Kristiyano. Ay, hindi ka pwedeng maging malagong Kristiyano kung lahat na lang ng desisyon sa buhay mo nagmumula sa iba. Galing ganito, galing ganon, galing kay ganyan, galing kay ganon. We need to become mature. Dahil pag napunta kayo sa isang sitwasyon na hindi ka mo matawagan si pastor, wala yung mga best friend mo sa church, mga kapatid, paano na? Paano na? So may mga hamon sa buhay. May mga laban tayo, church, na tayo ang sasagupa. Pero may mga laban ka sa buhay na wala akong may tutulong sa'yo kung hindi gampanan mo yung naituro sa iyo sa loob ng church. At bilang mature na mananampalataya. Okay? Tulungan tayo ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. Natanggapin itong hamon na ito. Yes, medyo masakit. Yes, hindi komportable itong pinag-uusapan natin. Pero balang araw, tandaan mo, pag ikaw ay naging matured na mananampalataya, may sasalin mo yan sa iba, at anumang hamon ng buhay na iyong kakaharapin, kaya mong tumayo sa pananampalataya. Kung ikaw ay mature, malagong Kristiyano. Purihin ang Panginoong Diyos. Tanggapin natin ang hamon na ito, mga kapatid. Amen. At hindi lang ikaw ang makikinabang. Kung may anak ka, may sasalin mo sa anak mo. Kaibigan at mga ibang tao. Mga kapatid. Na pwede tayong magamit ng Panginoon sa ating paglilingkod sa Diyos. Praise God, mga kapatid. Tuloy natin sa Thursday ang ating pag-aaral, mga kapatid. Lumagay tayo sa kalooban ng Panginoon. Amen. Hindi natin kailangan ng paramihan ng taon o paramihan ng kulubot sa balat. Kailangan natin, mga kapatid, yung lalim natin sa Panginoon, sa salita ng Diyos, at sa kalooban. Purihin ang Panginoon. God bless you, mga kapatid, sa gabing ito. Salamat sa Panginoon, sa kanyang paalala. Okay, sa atin bilang mananampalataya. Huwag mo lang tanggapin ang grasya. Lumago tayo sa biyaya ng Panginoon.
So let us pray, mga kapatid, panandalihan sa gabi nito. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Purihin ka, dakilang Diyos na. Salamat po. Salamat sa kabutihan na ginagawa mo sa amin. Mula pa nung una, Lord, upang matanggap namin, Panginoon, ang mga bagay na inaalok mo sa amin. Salamat sa example na pinakita mo. Salamat sa iyong dugo, Panginoong Diyos. Sa ikatutubos namin. Hallelujah. Salamat, Panginoong Diyos. Sa iyong kapangyarihan na patuloy mo pinagkakaloob sa amin. Salamat, lalo tigit sa iyong mga salita na pinagmumulan ng aming pananampalataya. Salamat sa mga nagturo sa amin, Lord. Thank you, Lord. Sa mga pastor na ginamit mo po sa aking buhay. Maraming salamat. At salamat din sa pagkakataon ngayong gabi, Lord, na may bahagi sa iyong mga anak mo, Diyos, ang aming mga tinanggap. Kaya, Lord, patuloy mo kaming paalalahanan na ang lahat ng aming tinanggap ay maaari naming ipagkaloob sa ibang mga tao. Kaya, O Diyos, palaguin mo kami, pagtibayin mo kami, Panginoon Diyos, upang maging epektibo kaming mga lingkod mo, mananampalataya, na handang magpagamit sa iyo para sa ibang mga tao, Panginoon. Kaya, O Diyos, i-bless mo pong yung mga anak at anumang hadlang, Panginoon, na gumagambala sa buhay ng inyong mga anak para sa kanilang paglagoy. Sinasaway ko sa makapangyarihang pangalan mo, Panginoong Hesus. Ngayong 2023, Lord, help us maging responsableng mananampalataya na sa dami ng kabutihan mo, pagpapala at bendisyon at kapangyarihan mo, Lord God, naway maging handa kami. Lord God, na maging committed sa iyo, Panginoong Diyos, hindi lamang dahil sa aming mga tatanggapin, kung hindi, Panginoon, bukas palad kaming magpapagamit sa iyong kalooban, dahil ikaw po ay mabuting Panginoon. Lord, samahan mo kami lagi na, Panginoon, hallelujah. Anumang gumagambala sa pakikinig ng iyong mga anak, Lord, patuloy namin sinasaway ito. Lord, ang aming puso't isipan, Panginoon, patuloy mong hipuin, Lord God, na mauhaw sa presensya mo at magutom lagi na sa pagtuturo mo, Panginoon, upang tuwing kami magkakasamang magtitipon, maging sa ganitong online na pag-aaral, Lord, ay nandiyan pa rin ang aming pagnanasa, O Diyos, sa kalooban mo. Because you want us to grow, Lord, we choose to grow right now, O God. Gusto mo kaming lumago, ipiliin naming dalago, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, sambahin ka, amang banal. Lord God, maluwalhati ka sa iyong gawain, sa iyong mga anak. Patulungan mo po kami, Panginoong Diyos. Ilayo mo kami sa kapahamakan. Ilayo mo kami sa gawa ng kaaway, Panginoon. Patuloy mo kaming bigkisin, Panginoong Diyos. Hallelujah. Sa iyong gawain, pagkaisahin. Lord God, ikaw lamang pong mahitataas. Lord, tulungan mo rin po ang bawat isa. Sa kanilang mga kinakaharap, sa kanilang mga suliranin, sa kanilang mga pagsubok, Lord. I pray sa kanilang mga karamdaman, I pray for your healing power in the name of the Lord Jesus Christ. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon, sa kanilang mga kahilingan, Lord. Mahabag ka, O Diyos, na nakakakita ng lahat, Lord. According to their faith, Lord, tanggapin nawa nila ang kanilang kahilingan. I-bless mo po ang iyong mga anak, Panginoon. Patuloy ng proteksyon na nagmumula sa iyo. Lord God, maghari ang kalooban mo sa buhay ng bawat isa. Ang kaligtasan ng aming mga pamilya, mahal sa buhay at mga kaibigan. Maging aming bayan na kung nasa naroon kami, Lord. Maghari nawa, Panginoong Diyos, ang pagliligtas mo, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon. Gamitin mo. At maluwalhati kang lubos, Panginoon. Salamat sa gabing ito, Lord. Dalahin ko ang kapayapaan at kagalakan na siyang manahan sa puso ng bawat isa. Sa tuwin ng kami dadalo sa paglilingkod sa iyo.
Bless your people, Lord. Bless those that attend and listen to this simple teaching that we have tonight. Bless them, Lord, Father. Maraming salamat, Panginoon. Lord, we claim the victory, Lord. We claim the answer to this prayer, Lord. Blessed be your name, Jesus. We ask all these things in your name. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Blessed be the name. Purihin ang Panginoong Diyos. God bless you all, mga kapatid. Amen. Magpalago tayo, mga kapatid. It's high time for us to grow. Mag-ingat po tayo upang magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang gawain hanggang sa nabubuhay tayo. Maglilingkod tayo sa Panginoon. God bless you all, mga kapatid. Sumating lahat ang biyaya at bendisyon ng Panginoon. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Amen. And may the Lord be glorified. All glory, honor, and praise belongs to our Lord. His name is Jesus Christ. Praise the name. God bless you all, mga kapatid.